I believe it is time na magkaroon na tayo ng mga deacons. Sa Acts chapter 6 verse 3 ay doon nagkaroon ng need ang church na sabi niya, kailangan na natin ng ibang tao ang mag-aalaga sa church, sa pangangailangan ng church. Sapagkat nagiging busy tayo, yung mga apostles noon ay naging busy sa pangangalaga ng mga secular things, kagaya ng distribution of food, kagaya ng mga sino ba ang mauna, sino ba ang mas dapat ay nakakatanggap ng support. Maraming mga bagay sa church na kahit na sabihin natin hindi naman yan talaga tungkol sa preaching and prayer, pero kailangan gawin ng buong church as a whole. But the most important thing is preaching and prayer. Prayer meeting and preaching. Kita nyo, sabi rito, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word, sabi ng verse 4. That is the most important thing. That is the primary work of the minister. Kaya, yung ibang bagay, halimbawa, pagbibilang ng pera, pag-iingat ng pera, pag-report, ano ba nangyari? Yung pag-aalaga, pagsusundo, paghahatid, paghahanda ng pagkain, yung pakikipag-usap sa mga, kung mag-outing tayo, pakikipag-usap doon sa mga ibang tao. Yan po ay pinagkakatiwala na ayon dito sa mga ibang tao. Ang ginawa ng mga apostles, ang leading sa kanila ng Holy Spirit, dahil lahat ng positions of leadership ay delikado, ay sabi rito sa verse 3 ng Acts chapter 6, "Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business." Okay, so hindi yan business na ibig sabihin ay may business ang church, no? Kundi yan ay business na ibig sabihin activity. No, may mga ibang activity ang church na kailangan gawain, pero kailangan gawain niya ng isang tao na may authority, authorized ng church na gawain. Sapagkat kung sino na lang, halimbawa, pinabayaan natin na, sige, paiba-iba tayo ng isip, walang fixed na tao na talagang siya yung may authority doon, ay magulo ang takbo ng church. At kung mag-a-assign naman tayo ng hindi ordained, baka minsan nagkakaroon ng yan yung tinatawag ng iba na ayaw nila ng mga unauthorized officers, kasi yun yung sumusuwag sa pastor. Kasi hindi spirit-filled. Dahil na, alam niyo yung tagak na nakaapak sa kalabaw? No? Yung tagak, pag nakaapak sa ibabaw ng kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw. Mas proud pa sa kalabaw. Yun yung kasabihan ng Pilipino na in real life naging kakatotoo. Minsan may sekretaryong pastor na mas marami pang desisyon na ginagawa kaysa sa pastor. Mas may authority pa kaysa sa pastor. No? Hindi ordain yun. Sekretary yun. Nandun lang siya sa pinto. Hindi ka mo pwedeng kausapin. Siya nagdidesisyon kung sino kakausap. Siya nagdidesisyon kung ano yung desisyon ng pastor na pwedeng implement na. Isipin mo yan. Yung mga gano'n. At sila rin, yung mga edukado among the church, it has been our experience, or told to us, to me, na ang nagsipa doon sa isang pastor is the educated among the church. Yung mga
Trustees, hindi deacons. Ang trustees kasi hindi mo kailangan ordain eh. Trustee yan eh. No? Board of Trustees is a requirement of the Securities and Exchange Commission for purposes of registration so that the church can have a juridical personality para pwedeng mag-hold ng property ang church. Pero ano nangyari? Itong trustees na to ay sila yung sumuwag. Sila yung gumawa ng gulo. Dahil akala nila sila na yung may posisyon. Kaya ito yung desisyon ng Panginoon, ng Holy Spirit, na kung magkakaroon tayo ng other things, ay assign natin yan sa men who are filled, who are honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So dito po sa Baptist Church in Arabia, ay syempre, hindi naman natin in-expect kung hindi tayo member na tayo yung magiging deacon. Ano? Syempre, kung saan tayo member ng church, doon tayo mag-expect na bibigyan tayo ng position sa ating mga churches. So dito, lahat ng kalalakihan ay candidates for being a deacon. Of course, meron din sinabi sa atin na not a novice, yung isang pastor. And that will also apply sa isang deacon. Huwag nating bibigyan ng posisyon yung bago pa lang kasi baka sabihin niya, oh, kita mo, bago-bago pa lang ako, na-appoint na kagad ako. Ang galing ko talaga. Yeah, he will be lifted up with pride. So, ang bago sa atin ngayon is Brother Dominic. Oh, siya ang bago. Yung iba, matatanda na dito. Oh, matatagal na. Sino? Si Elmer. Bago. Okay? So, aside from that, yung mga iba, matagal na. So, sino yung matagal na? Si Olan, si Lawrence, si Eric, si Brother June, si Brother Janro, si Johnny. Yan ang present ngayon. Siyempre, sino pa ba ang lagi nating, ang isipin natin na candidate? Di yung lagi nandito. Alangan namang yung absent. Yun ang bigyan pa natin. No? So, nabanggit ko na yung mga pangalan ng candidates. Diba? Nabanggit ko yung pangalan at pag-isipan natin ngayon sa ating sarili, unang-una, qualified ba tayo? Bago tayo husgahan ng church na ito ang gusto ko, ikaw na mismo sa sarili mo ang maghusga na hindi match or match by God's grace. Siyempre, pag sinabi mong match, hindi naman pagyayabang yon. Kasi merong tumumbok dito sa 7 pangalan eh, oh. So, ibig ba sabihin, si Stephen, si Philip, si Prochorus, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, si Nicolas, mga mayayabang ba yan? Dahil sila yung pinili at sila yung tumanggap. At sabi nila, oo nga, by God's grace, hindi kayabangan yun, yung pagtanggap ng posisyon bilang deacon. Kundi isang, sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 3, it is a good degree. Parang nagkaroon ka ng graduation, nagkaroon ka ng degree. You purchase a good degree. So it's not boastfulness to accept the position of being a deacon. Rather, you are doing it for the glory of God. Kaya mo tatanggapin yan, it is for the glory of God. So, ano ba? Basahin natin, ano? You have your Bibles? Let's read Acts chapter 6, verse 3. Then, later on, babasahin pa natin yung isa pang qualification. Okay. So, ready? Acts 6:3, begin. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Okay. So, hindi naman kailangan po, mga kapatid, na ang deacons laging 7. No. Mamaya, 8 lang yung member ng church, tapos 7 yung deacon. Mahirap naman yun. Mahirap naman yung ganun. Hindi kailangan laging 7.
Isa, okay lang. Dalawa, okay lang. 7, okay din. Walang problema. Pero as the need arises, as the need comes. This is a church, ang church in Jerusalem, marami nag-estimate na it could not be less than 15,000. It could not be less than 15,000 people, members of the church. Kaya nagkagulo. At maraming mga ministration of the widows. Nagkagulo sila. Paano ba yan? And kasi lahat ng everyone sold their own property and put it in the apostles' feet at sila na ngayon ang magdidesisyon, yung mga apostol, sino ang bibigyan natin, sino susuportahan natin, sino ang may pangangailangan. Sa dami, no? 12 yung apostles, okay? Napalitan na sa Judas, so 12 yung apostles, walang deacons, walang ibang officers, kundi apostles lang, ay nagkagulo. Hirap. Biro mo, apostles, nagpe-pray, gumagawa ng message, pagkatapos gagawa pa ng Excel file para sa distribution of the needs of the church. Mahirap yun. No? Magte-training ka pa sa Excel nun, Microsoft. Kaya, sabi niya, sa deacons na lang yan. Okay, so, search ye among yourselves. At ito yung number 1. Sabi niya, brethren. Brethren means member of the church. And kinakausap niya, among you. So, these are members of the church. Okay? And this is by after prayer, by means of appointment of the church. It is not by lottery, no. It is not by one-man rule. It is by appointment of the whole church, by approval of the whole church. So, hindi ito, Brad, ano ka na, deacon ka na. Bukas, ikaw na deacon. At titindi ka na, okay ka na. Paano yung church? Ako bala. Hindi yung gano'n. One-man rule. So, ito. Ang apostles ay Holy Spirit. Alam natin, may power sila by the Holy Spirit. Pero hindi kinuha ni Peter yung appointing power. Sabi niya, wherefore, brethren, choose ye out from among you. Kayo mamili. Kayong gumaghanap ng candidates. Pwede naman siyang sabihin, okay, from now on, ang deacons natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino aangal nun? Alam nila, anino lang ni Peter, nagkakaroon ng healing. Diba? So, sino aangal kung mag-appoint siya? Pero hindi, ang leading ng Spirit, mamili kayo. Kaya, meron tayong tinatawag na cooperation between the elder and the church. Merong i-recommend yung elder, gagawain ng church. Hindi diktador yung elder. Okay? Merong decision yung church at yun ay by means of congregational decision. So, parang democracy. Pero hindi naman democracy. Kasi ang democracy is a government of the people, by the people, for the people. But this is a government of God, for God, by God. Theocracy. So, it is a cooperation between the elder, the church, as they are guided by the Holy Spirit using the Word of God. Yun ang polity ng New Testament Church. Okay. So, sabi rito, chose ye out from among you 7 men. Number 1, qualification, honest report. Okay? So, nakikita mo ang sarili mo. Ulitin natin mga pangalan, no? Si Brother Olan, si Lawrence, si Eric, si Janro, si June, si Brother El, no? Pabalik na siya. At saka si Johnny. Sino pa? Si Brother Lito. Sino pa? Sino pang medyo absent lang ngayon pero nandito palagi? Sino pang naalala natin? Wala na? Okay. So, among these men,
among yourselves, we will choose. The church will choose. At ang una ay sinabi, honest report. Ibig sabihin, sa tingin mo, sa sarili mo, ay generally, ikaw ay honest. Gusto mo ng honesty. Hindi mo gusto yung sanay ka na sa nagsisinungaling at hindi ka makakatulog pag di ka nakapagsinungaling o nakaloko ng tao sa loob ng isang araw. May mga taong ganun no? Yung, hindi ako nakaloko ngayon. Hindi kompleto araw ko. Natural na sa kanya yung dishonesty. Ay nahanap na ng katawan niya yung dishonesty. So, tayo, hindi naman natin sinasabi na tayo ay perfectly wala nang kasinungalingan sa atin. Pero, of honest report. Kumbaga, you are well known as someone who would rather tell the truth kahit na mukhang tatagilid ka or magkakaroon ka ng parang lusot sana. No? Hindi ka palusot. Yun. Hindi ka mahilig magpalusot. Yung mga pangalan na nabanggit ko, kayo ba hindi mahilig magpalusot? O palusot lagi kayo? O yung mga asawa ninyo, pagka tinanong namin, Mrs., yung asawa mo ba mahilig magpalusot? Ay naku, wag niyo pong pipiliing dikon yun, palusot yun. Yung ba sasagot? Hindi kaya, i-email ako or text, Pastor, wag lang, pakilang po. Ha? Para sa kabutihan ng church. Kaya minsan may advantage kang mga ganyan, may advantage yung mga binata, no? Kasi they are, kumbaga, sila lang ang nakakaalam sa sarili nila. Yung nanay ninyo, yan. Yung nanay ninyo, sasabihin kaya? Yung best friend mo na nakakaalam sa'yo, are you of honest report? Hindi lamang among us, kundi among your office mates, among your loved ones and friends. Kilala ka that you are of honest report. Ugali mo talaga na magsabi ng totoo. At hindi mo ugali yung magpalusot. Tama ba yung honest report natin? Interpretation natin? Okay. Another thing na dapat daw hanapin sa deacon. Hanapin mo ito sa sarili mo at hanapin mo ito hanapin mo ito sa kapwa mo sa church, full of the Holy Ghost and wisdom. Now, hindi natin nakikita kung sino yung puspos ng Espiritu Santo dito dahil hindi nag-glow yung mga ganyan. No? Brad, iba ang aura mo ngayon mukhang full ka. No? Wala yan. No? Actually, yung aura is a Hindu word. It's a New Age word. So, don't be fond of using the word aura, A-U-R-A. Nung nag-aaral po ako ng yoga, yung aura, depende yan kung may sakit ka, iba kulay ng aura mo. Alam niyo ba yon? No? May mga tao na may third eye, nakakakita ng kulay. Dito. Pag tumingin siya sa'yo, hindi lang sa mukha mo nakatingin, meron kang glow. Meron niyang, pag black, malapit ka na mamatay. Black ang aura mo ngayon malapit ka na. Baga, may sakit ka sa puso or kung red, yellow, iba-iba. White, yan. So, yan po, yan yung katuruan ng aura, New Age po yan, no? Pero hindi tayo kagaya ni Moses na dahil galing siya sa Mount Sinai, pagbaba niya, kailangan niyang takpan ng veil yung mukha niya dahil walang makatingin sa kanya pag nagsasalita siya. Walang ganun, wala nang ganun ngayon. So, yung filled with the Holy Spirit or full of the Holy Ghost is an expression na settled ka sa salita ng Diyos. Dahil ang Word of God, yan ang nagbibigay ng, kumbaga, sa puso natin. Pagkausap mo yung isang tao, no? Biblical lagi yung response niya sa'yo.
Kaya may kasama yun ng end wisdom. Kasi yung wisdom is when you apply the Word of God to every situation in your life that is being filled. Yung mind mo punong-puno ng salita ng Diyos so that pag may sitwasyon, merong pangangailangan, merong lumapit sa iyo, merong verse kang para doon, appropriate, akma. Both for your personal need and for the needs of others. Hindi opinion mo, binibigay mo doon sa tao. Ngayon, ano ako ngayon? Down ako ngayon. Bakit? Kasi hindi kami magkasundo nung nanay ko or nung asawa ko. Ang masabi ng Bible, husbands, love your wives. Halimbawa, yung isang anak na may galit sa kanyang magulang, no? Sabi, children, obey your parents in the Lord. So, ang hindi, alam mo, ma-advise ko sa iyo, pumunta ka doon sa kay Madam Auring. Yan. Mabibigyan ka ng magandang advice kung ano dapat mong gawin. So, that is not being full of the Holy Ghost. That's full of evil spirit. Pagka ganun ng, no? O di kaya, sasabihin mo, ay, alam ko yan. Kung paano mo masosolve yan, tumawag ka kay Dr. Love. No? Saan yun? DC. DCWP. Kay Dr. Love. Yan. Tawagan mo, hingi ka advice kay Dr. Love. No? May love problem ka ba? Yan ay mga falsipikadong advice. Full of evil. Yung mga advice na yan. Full of worldliness. Pero ang full of the Holy Ghost and wisdom, pagka may problema ikaw sa sarili mo, or may problema ang iyong kapaligiran, ay Holy Spirit will quote to you the Word of God. Ngayon, doon sa mga nabanggit kong pangalan, candidate for deacons, ganyan ka ba? Are you a man who is of honest report and full of the Holy Ghost and wisdom? Kung wala pa tayong ganyan, may panahon pa naman to be like that. Huwag natin sabihin na, naku, bagsak na ako, hindi na ako pwede. O, tanong natin, hindi ka ba maging pwede after 6 months or 1 year? Or will you not work so that you maging ganun ka? O, ngayon, sabihin natin ngayon, bagsak ka. Pero after, gaano kadali mong makukuha yan? Pwede mo bang ambisyonin yan? Pwede naman. Kung meron kang desire, kung meron kang tinatawag ka ng Panginoon dyan sa office na yan, pwede naman. So, wag nating sabihin na bagsak ka na, therefore, alis ka na sa church or wala ka ng pag-asa. May buhay pa tayo eh. Tama ba? Okay. So, yung mga binanggit kong pangalan, you are candidates for deacons, and therefore, you must be of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom. Those are the two things na sinabi dito sa chapter 6. Now, as the time goes on, as time went on, itong office ng deacon ay nagpatuloy. Habang dumami yung churches, nagkaroon na lagi ng elders and deacons. Itong first church, apostles lang. Wala pang deacons noon. Pero, as time went on, as churches were multiplied, as the church spread throughout the world, nagkaroon na ng dalawang office. Elders and deacons. Yung apostles, office of the apostle, limited yan. Those who were with Christ directly. Pero itong elders, yan na yun. Yan na yung namumuno sa church, and the deacons, kasama ng namumuno sa church. Kaya pumunta tayo sa 1 Timothy 3:8. Nag-develop na ngayon, ayon sa inspiration of the Holy Spirit, ay nag-develop na ng qualification si Apostle Paul as the apostle to the Gentiles, at ito na yung binigay sa kanya ng Holy Spirit na further qualification.
Anong sabi? 3:8. 1 Timothy 3:8. Likewise must the deacons be grave. Yun, hindi daw dapat palabiro or parang hindi mo alam kung nagsasalita siya ng joke ba yung sinasabi niya o totoo. Grave. Hindi naman lagi nakasimangot. No? Hindi naman laging hindi mo na mabiro, magagalit pag biniro mo. Pikon. Hindi naman ganun. Oo. Kundi, mapagkakatiwalaan mo yung salita niya at yung ugali niya na serious siya sa Panginoon. Serious siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi yung mas maraming jokes na laman ang isip niya kaysa sa Word of God. So, ito yon. The deacons must be grave. Grave ba tayo, deacons? Candidates? Ikaw ba grave? Candidate? Kung hindi ka grave, magpaka-grave ka sa mga darating na panahon. Okay? Not, ano pa? Double tongue. Yan. Sinasabi, Pastor, ang bait-bait mo talaga, Pastor. Bless ako sa'yo. Pagdating doon sa bahay, pira naman yung pastor natin, walang kwenta. Double tongue, no? Di ahas yun. Diba? Dalawa dila ng ahas eh. No? Or yung pangiti-ngiti ka. Hello, sis Brad. Kumusta? Buti napunta kayo dito. Tapos, pagdating ng meeting, sabi mo, wala sa hulog yung tao na yun. Double tongue. So, hindi daw dapat double tongue. Ibig sabihin, kahit na halimbawa may nagsasuggest sa atin, minsan tayo siguro, halos lahat tayo guilty. Minsan may nagsasuggest sa atin na, kilala mo ba si ganon? O napansin mo ba si ganon? Hindi maganda, no? Hindi maganda ugali, no? Sasabihin mo, oo nga eh. Kasi nahihiya kang hindian yung kaharap mo. Nasabi mo, hindi naman. Hindi na pahiya yun. So, sasabihin mo na lang, oo nga eh. Bakit nga ba siya gano'n? Pero pagkaharap mo na yung tao na pinag-usapan yung dalawa, alam mo, sabi niya sa'yo, ayun, away na yun, no? So, double tongue. Iwasan natin yan. At wag nating ugaliin yan. At hindi yan ang mga tamang candidates para sa deacons. Bakit? Mahati ang church dahil sa chismis. Chismis, nakakahati ng church. Official ka ng church. Tapos, ikaw ay double tongue. Hati ang church. Kaya, karamihan ng mga cause ng split ng church, mga deacons. Diba? Sila ang nagiging dahilan. Kaya, pumili tayo ng tamang qualified na deacons. Grave, not double tongue. Ano pa? Not given to much wine. Hindi lasinggero. Hindi drug addict. Hindi kahit sa nagsisisya. Hindi rin. Nakakalasing din yung yung sigarilyo, tabako, nakakalasing din. No? So, kailangan ay pumili tayo noong hindi excessive kung gumamit. At syempre, paano ka ba nagiging excessive? Kasi nag-umpisa ka. So kung hindi ka tumikim ng alak, hindi ka magiging lasinggero, di ba? Meron na ba kayong nakita na lasinggero pero never nakatikim ng alak? Yung bigla na lang, sawi ako ngayon eh. Lika, inuman tayo. No? Di ba, nung una akong pinainom ng lampanog, nasuka ako eh. Kasi para ako uminom ng ano nga ba yung description ko noon? Para akong uminom ng plastic balloon. Yun ang lasa eh. Alam niyo yung lasa ng plastic balloon? No? I-liquefy mo yun tapos inumin mo. Yun ang lambanog.
Yun ang lasa ng lambanog. Parang may sumabog na whistle bomb sa loob ng tiyan mo, tapos gustong iluwa ulit. Pero, makakakita ka sa mga probinsya na kahit mga babae, ang lakas uminom ng lambanog. Nakita na ba kayo nun? No? Pero, sanay kasi yun. At hinahanap ng katawan nila yun. Pampainit. Iinit ka talaga eh. Mag-iinit ka talaga. Gusto mong manapak pagkatapos mong uminom ng lambanog. So, ang ibig sabihin, hindi too much. Not given to much wine. Yan. Hindi ka lasinggero. Kasi nung panahon ng scriptures, talagang umiinom naman sila eh. Kaya masama yung excess or drunk. Oo. Pero hindi nila binabawal totally yan. Hindi sila yung total abstinence. Dahil alam nila na pati ang Panginoon uminom. Gumawa pa nga eh. Okay. Para sa iba, hindi daw wine yun, yung ginawa ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, wine eh. He turned water into wine. So kung gusto mong gawing he turned water into grape juice, bahala ka. Pero I will take the Word of God, the Bible, the King James Bible, in its own merit, and it says, the Lord God, the Lord Jesus Christ, turned water into wine. So not given too much wine. What else? And not greedy of filthy lucre. So yan yung hindi masiba sa pera, no? Alam niyo yung masiba sa pera, mahalata mo yan sa soul winning. Ang sino-soul win niya yung mayayaman. Pag mahirap, ayaw niya i-soul win, walang pakinabang to. Hindi ako ililibre nito pag na-soul win ko to eh. Tapos pagka yung mayaman na soul win niya, lagi niyang pine-fellowship yun. Brad, kung di dahil sa akin, di ka naman na-save, di ba? Libre mo naman ako. Greedy of filthy lucre. Gusto niyang ka-fellowship, yung mga angat sa buhay. Yan. Gusto niya, nag-iisip lagi siya paano siya makaka-gain. Yan. Greedy of filthy lucre. Na-attract siya dun sa mga signature. Yan. Yung mga signature. Alam niyo, kahapon dumaan kami sa Al-Salam Mall ngayon, sa Jeddah. Pag dumaan ka doon sa mga mall, makikita mo yung mga damit. Merong design na talagang sumisigaw na mahal. Di ba? Yung Anne na daanan namin yung isang display area ng Anne. Makikita mo talaga. Worth bilihin ng 1,000 real or 2,000 real yung damit. Hindi mo pag sinuot mo talagang sasabihin, Napoles ito. Mayaman ito. So, kumaga yung mga ganyang klaseng pero pagka yan ang naging ugali mo o hinahanap mo sa buhay, yun. Medyo palayo ka doon sa tamang spirito worthy of somebody who must be in the church position like the deacon. See? So ito po, no? Makita natin ang iba pang mga verses dito, verse 9, 10, and 11. Punta muna tayo sa 11, no? Hindi na natin ubusin kasi wala na tayo oras. Punta tayo sa verse 11. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. So, sa paghanap natin ng deacons, of course, ano ibig sabihin niyan? Kung merong wife, dapat grave. Hindi sinasabing dapat may wife, tapos dapat grave. Hindi ganon. Ang ibig sabihin niyan, pwede ring maging deacon yung walang wife. Pero kung ang isang candidate ay mayroong wife, dapat yung kanyang asawa ay kapareho niya na grave. So, pag kinunang ng picture yung deacon na grave at saka yung wife niya na grave, pareho na ko ganyan. Okay. Grave. Yan ang mga deacon. Okay. Okay. So, must their wives be grave, not slanderers. Yan. Sober, faithful in all things. Ang ibig sabihin po niyan ay yung mga candidates na binanggit natin, if you have wives,
dapat pasado sila dito at kayo na rin ang mag-evaluate kasi kayo nakakakilala sa inyong asawa. At yung asawa nyo, kilala niya yung sarili niya. Kung siya ba to. At kung hindi, then, i-develop natin. No? Magkaroon tayong self-evaluation, magkaroon tayo ng renovation ng ating buhay, sapagkat, anong sabi nito? Sa verse 13, ito yung last verse na puntahan natin. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Para sa Panginoon to eh. It's not for you. It's not for your own glory. It's for the glory of God. So, do you want to glorify God? Ay, gusto ko marinig yung mga tinawag kong pangalan, no? Members ng church na candidates for deacon. Do you want to glorify God? Amen. So, kung you want to glorify God, implement natin sa buhay natin ito. Be a proper candidate for the office of a deacon. Kasama yung inyong mga asawa. At kung wala kayong asawa, ikaw mag-isa, no? Magkaroon ka ng good, honest report, full of the Holy Ghost. And those of you who are not members of this church, pwede rin magkaroon ka ng glorification sa Panginoon by means of being a good member of your church. And someday, you will be also qualified to be a deacon in your church. For the glory of God. So, purihin ng Panginoon.